Ay, talagang binibinay. Dahil takot na takot sila. Alam nila na kung ngayon pa lang, ubus na ang numero nila. Lalo na pag naging presidente si Inday Sara. Kaya ngayon pa lang kaaga, binibinay na siya. No? Pero hindi niyo po masisira ang mabuting tao. At saka kasi ang problema ni VP Binay ng mga panahon na yun, hindi siya sumagot. Pero si Sara, head-on confrontation. Pumunta ng Kongreso kung saan tinatanong ang mga issue na yan at nandun siya. Sinabi niya, kung ayaw niyo, wag. Hindi ko naman kayo pinipilit. Kayo ang tagagawa ng budget. Pero ikaw, ayaw ko nang banggitin ang pangalan mo, terorista, nag-iisa ka lang out of 300. So ngawa ka ng ngawa dyan. Pero pagbubutuhan pa rin yan ng mga kasama mo, kung gusto nila akong bigyan ng Intel Fan o hindi, pinagbibigyan. Magandang umaga at magandang araw nga pala sa lahat ng ating viewers sa social media streaming po natin sa Facebook, sa YouTube, sa rumble.com at sa lahat po ng ating social media avenues. At maaari nyo rin pong i-follow yung column ni Attorney Harry sa Star na The Broader View. At meron siyang latest ngayon na sulat, attorney, yung smear campaign. At napanood mo na ba, sir, yung ng Makabayan Black? Ay, yung press ko, ng matanong. Makabayan na yan, nangunguna sa paninira kay Vice President. Pero nung tinanong sila, ano ba, meron na kayong prueba na maling paggastos ng Intel Fan ng VP? We have no evidence as of now. Yun naman pala, wala kayong ebidensya. Kung wala ebidensya, tahimik. Di ba? Hindi naman pwedeng dakdak ng dakdak. Wala naman pala ebidensya. Yung issue ninyo na sinasabi na ginastos ang 125 million na wala namang budget, wala po yan. Dahil ako mismo ang nagdulog sa Korte Suprema nung kaso laban doon sa DAP, doon sa panahon ni Presidente Noynoy. At doon sa desisyon na yon, sabi ng Korte Suprema, walang masama kung maglilipat ng pondo basta nasa isang departamento. At dahil ang VP ay kabahagi pa rin ng executive branch of government, wala talagang problema kung yung isang line appropriation na walang budget lalagyan ng budget ng presidente na galing naman sa kanyang contingent fund. Ano ba ibig sabihin ng contingent? Yung mga gastusin na hindi natin inasahan. Yan, meron pa rin pagkukunan ng pondo. At yun naman po ang nangyari dahil si VP Leni hindi humingi ng budget dahil wala naman siyang ginagawa ng mga panahon na yon dahil siya'y dinabanan niya yung administrasyon ni Presidente Duterte bagamat siya'y tinalagang miyembro ng gabinete. Ayun, siyempre wala siyang paggagastusan. Akala ko kaya wala siyang confidential fund kasi walang confidence sa kanya. Ikaw talaga. Pwede. Attorney, merong nagpanukala na yung sa audit ng COA, na yung regular audit na ginagawa ngayon ng COA, dapat daw yung final report na ang ilalabas ng COA. Considering, lagi kasing halimbawa, mayroong audit report ang COA, hindi pa pala pinal yun, pwede pang mag-submit or ongoing pa yung process, nasisiraan na yung isang ahensya ng gobyerno kasi may mga recommendation sila at napagkakamalan na meron ng mga korupsyon na nangyayari. Yun din yung ginagamit. Lalo na pag may mga kritiko ang ating government, ito, nilulustay siguro ito, ganito, ganyan. Kaya kung di ako nagkakamali, si Ombudsman Martires yung nagsuggest na dapat yung final report na talaga na yung ilabas ng COA. Well, alam mo, medyo sang-ayon ako dyan. Kasi alam yung proseso sa COA, nagkakaroon ng initial report. Tapos, ibibigay sa ahensya, magkakaroon ng exit conference na tinatawag. So, pwedeng sumagot ngayon ng ahensya. Now, ang problema, doon sa initial report, kapag na-publish na yan, syempre, merong mga clarification na gagawin ng COA at perang pag hindi mo na-explain kung bakit, meron talagang katiwalian, no? Doon pa lang nare-report na. Hindi pa nadidinig ang panig ng ahensya. So, ang sinasabi lang naman ni Ombudsman Martires, and I agree, is wag dapat isa publiko yung initial report dahil yan ay subject pa sa exit conference. Kailangan sagutin pa yun ng ahensya. Na pagkatapos ng sagot, kung tama ang sagot ng ahensya, di wala na yung preliminary report. Pero kapag matapos ang exit conference at talagang mali pa rin ang tingin ng ahensya ng COA, tsaka niya ilalabas yung final report. At sinasabi lang naman ni Ombudsman Martires, huwag muna natin ilabas kapag preliminary report pa lang. Dahil meron naman due process yung ahensya, dapat madinig. Pero kung nabigyan na ng pagkakataon na madinig at talagang nakita ng COA at bihasa naman sila dyan sa mga COA rules, at meron talagang mali, yan ang ilabas. Alam mo naman, ngawa ng ngawa yung iba dyan, tawagin natin silang dilawan, pinklawan at mga teroristang CPP, NPA. Ayun, sinabi nila less transparency. Anong less transparency? Lahat naman merong karapatan na madinig. So tama po si Ombudsman Martires. Kung preliminary pa lamang, wag muna isa publiko.
At binibinay ba si VP Sara, attorney? Ay, talagang binibinay. Dahil takot na takot sila. Alam nila na kung ngayon pa lang, ubus na ang numero nila. Lalo na pag naging presidente si Inday Sara. Kaya ngayon pa lang kaaga, binibinay na siya. No? Pero hindi niyo po masisira ang mabuting tao. At saka kasi ang problema ni VP Binay ng mga panahon na yun, hindi siya sumagot. Pero si Sara, head-on confrontation. Pumunta ng Kongreso kung saan tinatanong ang mga issue na yan at nandun siya. Sinabi niya, kung ayaw niyo, wag. Hindi ko naman kayo pinipilit. Kayo ang tagagawa ng budget. Pero ikaw, ayaw ko nang banggitin ang pangalan mo, terorista, nag-iisa ka lang out of 300. So ngawa ka ng ngawa dyan. Pero pag bubutuhan pa rin niya ng mga kasama mo, kung gusto nila akong bigyan ng Intel Fund o hindi, pinagbibigyan. Kasalanan ba ni VP Sara yun? Kaya sabi niya, kung ayaw niyong bigyan, wag. Nasa sa inyo yan. Desisyon niyo yan. Katungkulang niyo yan sang-ayon sa saligang batas. Oo. Attorney, nahuli sa sariling bibig. Wala daw pruweba. Oo nga, sayang, di natin ma-play, no? Dahil hindi atin yung tape. Pero may ebidensya na ba kayo? Wala. As of now, we have no evidence. O ayan, paano yan? Ay, nalaman. Nawa Propaganda ng nawa. lang. Oo. Pero ang interesting, dahil alam naman natin itong mga teroristang ito ay talaga namang walang mabuting sasabihin sa kahit sino sa gobyerno. Sino pa yung gustong manira kay VP Sara? Well, sinabi ko na may isang grupo naman na bagamat dati magkakasama ng mga terorista, hindi na sila terorista. Definitely, dahil sinumpa na nila yung pagpatay ng kapwa Pilipino. Pero ngayon naman, nakipag-aliado sa mga dilawan at mga pinklawan. Ako kasi, kung progresibo ka talaga, dapat hindi ka dumidikit sa kahit yung politiko. Mas nauna silang dumikit sa politiko kaysa sa akin. Pero yun naman, yun yung mga naghahangad na mahalal sa mas mataas na posisyon. VP Sara, may VP, wag mong papansinin yung mga nagpapapansin na yan. Dahil habang pinapansin mo, gustong-gusto nila yan. Mga kutong lupa lang naman yan, bakit mo sasagutin sila? Hindi yan para sagutin ng VP Inday Sara. So pabayaan mo sila magawa ng wadya, wala naman nakikinig dyan. Pero nakapagtataka, attorney, no? Yung dilaw tsaka yung mga pulahan, dati ay yan yung naglalaban, di ba? Pinasikat nga nila yung panahon ni Pinoy, yung noy-noying. Tapos bigla nitong mga nakalipas na halalan, abay, nagkaisa, nagsanib puwersa sila. So, questionable yung kanilang paninindigan talaga. Ang tawag dyan, political opportunism. At ang tawag in Maoist lingo, dahil alam mo naman yan, laos na si Mao sa China dahil kapitalista na yung mga Chino, sila ay Maoist pa rin, surrounding the countryside daw para buwagin ang gobyerno. Sa kanilang linggo, ang tawag dyan ay, ano nga ba sinasabi ko? Yung hindi coalition, United Front. Yan ang tawag nila. Building United Front. Sa akin, opportunism. Yung dating kaaway mo, gawin mong kakampi kapag meron kayong kausa na nagkakaisa. No? So wala po talagang permanent na mga kaalyado yung mga teroristang yan. Kung sinong po pwede pagsamantalahan, sasamantalahan nila. Approve. Sa ibang balita naman, attorney. Pwede ba wag natin silang tawagin komunista? Insulto yan sa mga komunista. Terorista ang tawag sa kanila. Yan, Diba? sapul. Binansagan na sila ng buong mundo na sila ay terorista.